So may nare-auto kanina na nasabing wala na may balay. So sige lang, wala na kayong balay pero ang mahalaga meron pa na kayong area na pwedeng balikan. So lakad tayo ng konti, hindi dito maabot ha. So ang galing no, nakatuwa itong Davao City Fire. Oh, very recommendable talaga ang mga bombero natin sa Davao City. Alam niyo bakit? Kasi dikit-dikit ha, very light materials ang lugar ng mga bahay no. Bit of light materials lang siya pero hindi talaga naabot ito. Hindi maabot ito yung apoy, yung sunog, ang galing. So para ito yung para nagiging boundary. So for today's video, masasabi kong bombero Davao City Fire, Bureau of Fire Protection Davao City is very commendable. Gawa nung hindi umabot ito yung sunog na ano nila no, nalabanan. Ito pala yung hitsura ng lugar kapag hindi pa nasunog. Ang bahayan. So kumbaga ano lang siya, elevated ang mga bahay kasi tubig kasi sa ilalim, dagat no. Tapos ito yung daanan, concrete na footbridge. Wala agyan no. So kung makaabi pa adog coastal na sige. Kulay diya. Sige. Naaday. Okay. Wow, gulay. Sarap. So, ito yung itsura. So, ito yung itsura kapag hindi pa siya nasusunog, no? Hindi ko naman sabay masusunog to, pero pag hindi sila mag-iingat, possible talaga, no? Gaya yan, nagluluto. So, pag nasunog yan, maiwanan kasi nagchichismis yung basis sa kakalaro, ML, no? O scatter, yung nagluluto. So, nasunog yung bahay niya. So, kakalat yan hanggang doon sa dulo. Kasi, dikit-dikit yung mga bahayan. Kita niya naman, di ba? So, dikit-dikit yung bahayan. Informal settlers. Made of light. Mga light materials ang mga kabahayan. Kaya, magano talaga yan. Sunod-sunod ang sunog. Kasi dikit-dikit eh. And, ito naman, yun nga, balikan natin yung topic about sa mga Bureau of Fire Protection Davao City, BFP natin no? So very commendable. Bakit ko masabing very commendable? Kasi nga kita mo naman na sige. So yun lang no, bali very commendable gawa nung mula doon sa pinakadulo hanggang sa dito. Napakalawak na napakahaba ng stretching nitong Quezon Boulevard. So most likely, I mean most of the areas talaga ng Quezon Boulevard sa may coastal is mga bahayan na dikit-dikit gaya nito. Yan. Bahayan dikit-dikit. So hindi siya nasunog no, lahat. Ibig ko sabihin ay may natira. Kumbaga napakaliit lang ng portion ng sunog. So very good. Siguro malaking tulong din itong coastal area natin, coastal road. Kasi meron nang mapaglagyan. Kumbaga parang kinorner ng mga kabomberohan yung area. Kinorner ng kabomberohan yung location. Meron doon, meron dito, meron din dito, meron dito. Tsaka dito sa coastal area. Yan, sa likod natin. Dito. So, galing, no? So, good job sa mga kabomberohan. Kasi sa dami ng bahay dito na pwedeng kainin ng apoy. Pero ang natupok ay nasa 400 lang. So, very minimal pa rin yun. Napakalit pa rin na portion. So, good job. Despite sa challenge na napakakitid ng nung daanan. Kapasok ng mga fire trucks. Diba? So napakasikip. Very narrow road papasok dito sa area. Pero yan lang, 400 kabahayan lang ang natubo. So good job. Very commendable. Sa bagay, Davao, isa sa pinaka kilala, famous for ang Davao City sa pag-respond ng mga calamities gaya nito. Yan na, mga bahayan kung hindi pa nasusunog. So ganyan ang hitsura, dikit-dikit talaga siya literal. Kahit pasabihin na mayroong mga pagitan na mamagitan na gaya nito na concrete footbridge, still napakaliit pa rin siya, ilang pulgada lang yan, mga 2-3 roller lang yata yung footbridge na yan, na masasabi natin siyang nagsisegregate, nagsiseparate ng mga bahayan ng bawat bloke, di ba? Unlike sa mga subdivisions, mga local
I mean mga low-cost subdivisions, for example, mga NHEs, ay ano siya, yung kalsada, malakihan talaga siya. So ano siya, malakihan talaga yung mga kalsada nila. So like two-way din, no? Mga tricycle yan. Pang design siya, pang tricycle yung sukat ng mga kalsada ng mga low-cost subdivision, for example nga NHE. Pero sa ganitong lugar walang dikit-dikit ang bahay. Sila yung pinaka outskirts, matawag dyan, no? Pinaka outskirts ng city, ng urban areas, pinaka dulo. Dikit-dikit ang mga bahay, literal. So very commendable ang Bureau of Fire Protection, Davao City. Kasi hindi lang, ewan ko lang kung maliban sa Davao City, may iba pa bang mga syudad na nagkakaroon din ng napakadaming mga fire volunteers. Except Tondo, alam ko yun sa Tondo may ano dyan. Sa City of Manila, maraming mga fire volunteers ho dyan, yung mga Chinese community. Chinese community kasi yung madalas na ano dyan no? Yung pinaka joint efforts kasi isa sila sa mga affected, no? In times of fire. Kasi yung mga gusali nila doon, mga businesses dikit-dikit lang din. Tsaka may kalumaan na rin ang Binondo-Tondo area, no? May kalumaan yung mga gusali, kaya pag may sunog, so dapat talaga na maapula agad yung unang building pa lang, hindi sa ganun, hindi na kumalat kasi loss of properties sa mga kapatid natin mga Chinese kababayan, mga Chinoy. So dito sa Davao City, galing, commendable. Isang oras mahigit, wala na, no? Fire out na, fire under control. So sa lawak, sa daming pwedeng kainin ng sunog ng apoy, ang nakuha niya ay ano lang, 400 lang kabahay. So okay na tayo dito, no? Yun lang, commendable fire trucks. Nakahanga. Very precise and very effective sila magtrabaho. So good job. So yan yung narinig natin kanina, wala na silang bahay doon, nakakalungkot. Pero yun na nga, imbis na malungkot, nakakalungkot naman talaga sadya, di ba? Kasi ikaw ba naman mawalan ng bahay, like masunugan, ikaw ba naman ang wala ng mga properties, no? Mga TV, sala seats, mga dining table, refrigerator, yung mga yun inutang ng iba, ilang buwan binabayadan, iba kinash, second hands, yung iba talaga cash, brand new. Tapos yun, ang sarap sa pakiramdam na maka-acquire ng ganyang mga bagay tapos masunog lang, di ba? So nakalungkot siya. Pero in some point, let's look at the brighter side naman, no? Na meron pa rin kayong lugar na pwedeng balikan, makapagtayo ulit ng bahay. Kasi as far as I know, hindi naman talaga pinagbawal ng City Government of Davao City na bumalik ulit sa kanilang mga kinatatayo ang bahay yung mga nasunugan. Although di ko alam kung sa ibang lugar, ibang syudad kung ganyan ba na pag nasunugan na dyan na area is hindi na ba pwedeng bumalik. Pagkakaalam ko parang hindi naman yata. Basta sa Davao City, hindi basta-basta demolish ang mga hindi nagpapademolish ang local government of Davao, hindi nagpapademolish ang mga informal settlers districts area na kagaya nito hanggat wala silang makikitang relocation sites or wala silang nakikitang mapaglipatan ng mga tao. Kumbaga relocation muna bago demolish. Ganon yun, no? So sa sunog, mali yung mga claims, no? Ay ng mga haka-haka, mga hearsay na sadya daw sinunog para daw gawa ng mga building gusali. Kasi as I've observed multiple times, many times, masasabi ko na ang sunog sa Davao ay sunog talaga siya. Hindi siya yung sinasadya. Para gaya ng mga public market for example na sinunog tapos kasi yun meron ng proposed plan na bagong disenyo ng palengke, ganun, bagong building. So look at Davao City sa may Agda Public Market, di ba? Para ba kabubuhan, no, na gagawin. Meron tayong nakikita mga ganyan all over the Philippines na sinunog sadya ang palengke. Kasi ang sabi parang umaayaw daw, nag-o-oppose, marami daw mga reklamo ang mga vendors, yung mga negosyante. Kaya ginawa, sinunog na lang para tapos sa usapan. Tapos yun, build up ng bagong public market. So dito sa Davao City, hindi ganoon kabubo ang natin dito, local government officials, no, yung mga Duterte. Bakit kailangan magsunog ng mga properties kung pwede naman pag-usapan, di ba?
So look at the Agda Public Market, di ba? So sinunog ba? Hindi naman, oh. Ayun pala, dapat sinunog na yun para mapalitan ng bago, para ma-modernize ang public market natin sa Agda, pero hindi ginawa, di ba? So ibig sabihin, therefore I can conclude, I can say na hindi bobo ang mga Duterte, hindi sila baliw para sunugin ang isang lugar para malagyan ng bagong istruktura, bagong establishmento, di ba? So ito, hindi ito sinunog na sadya, bobo yung nasabi nun, eh. So aksidente, no? Sino bang tanga na susunugin yang ano, arson siya dyan, makukulong siya. So dito sa Davao City, mayroon silang polisiya dito na no demolish, no relocation, no demolish. Ganun. So nalulungkot yung ano, malungkot, no? Na yan nga marinig yung sabi niya, wala na kaming bahay. Pero yun, totoo yun. Pero meron pa kayong lugar na pwedeng mapagtayuan ulit ng inyong bahay, panibagong bahay. Ganun. And extra careful, no? Next time around. So, sa mga nasunugan dito, ganun talaga ang buhay, no? Laban lang ulit. Kumbaga, ito ang ano, pakinggan nyo to lagi. What doesn't kill you will make you stronger. So, hindi naman kayo namatay sa sunog, hindi kayo napatay. So, ibig sabihin, mas ano pa kayo. You will still stand more stronger. Ganun, no? So, babangon pa kayo ng mas malakas pa. Mas matatag at matibay. Kasi nga, hindi kayo napatay ng sakuna at ng trahedya. Ibig sabihin, mas may ilalakas pa kayo, mas may ipoprogress, may ano pa kayo, may iaasinso pa. So ganun lang, no, laban lang.